dami nang nakalista. Tingnan nyo naman. Dati umaabot kaya kami ng madaling araw. Nag-ano kami, nagpasibisi. Nabutan ng lunchtime. Pinakain ko na si Shanley. Siya lang. At dahil kunyari si Bisaya. Kunyari. Pag may tira si Shanley, may tira naman yan siya. Kainin ko yan. Maganda na yung diet sa akin. Diet at saka budget na. Pag mga ordinary days lang, ganyan lang ako. Yung sinasabayan ko si Shanley sa kain niya. Pagkatapos kung may tira siya, yun lang ang kinakain ko. Kaya rin dito, pagkakain sa labas, di ba? Tipid. Para pag may mga okasyon, yan ang tekniko. Para pag may okasyon, makatodo ng kain si Bisaya. Kaya, hindi nananaba. Kasi alam niyo kung ako talaga, kung yung hayaan ko lang yung sarili ko na yung kakain, grabe ako kumain. Daig ko pa yung lalaki. Sa totoo lang. Kaya magiging talaga ako yung obese. Siguro pag yung hinahayaan ko lang yung sarili ko. Kasi grabe talaga ako kumain. As in, mga barkada ko, mga dati lalaki na wala sila sa akin sa kainan. Kaya minabuti ko talagang yung mag-gym para iwas sa maintenance. Pasalamat ko kaya, wala akong maintenance. Thanks God talaga, wala. Yung CBC kasi 1 to 2 hours, pero mostly naman yan, 2 hours na yan 2 hours na yan makuha yung result. Kaya, dito muna kami sa Gaisano, malapit lang naman to sa hospital. Kaso nga lang, babalik pa kami bukas kasi yung pidya ni Shanley, walang clinic ngayon, bukas pa. Pag yung may mga nagtatanong sa akin, sabi na, payat mo na, nag-diet ka ba? Sabi ko, diet. Sabi nila, ano yan? Diet. Tsaka, para makabudget. Tingnan mo na naman, ano naman pinagkakabalahan. You dance now like Indian dance. Da 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 da, it will fall. Nakuha ko na yung result ni Shanley sa sa CBC. Meron akong naintindihan doon na So, pinuntahan ko yung kaibigan kong nurse dito sa OR, sa operating room. Kasi yung pedya ni Shanley, bukas pa, hindi na ako makapaghintay, parang hindi na ako mapakali, parang may mataas kasi doon, sobrang taas. So, ayun, pumunta siya doon sa may kakilala siyang doktor dito. Doon niya pinapatingnan, tinawag si Shanley, pinapunta doon. Nandoon sila. Sa nang sa mando. Ayoko pa kuyawi ba? Love you with. Dali sa. Nang sa mando. Ang unsa na? Kanang imong giingon. Oh. Dito kami ngayon sa barangay. Hindi mo pakali si Bisaya. Bukas pa nga yung video niya. Tinanong ko na doon sa diba, kanina. Ipakuan mo to ma'am no, ang lab no. Imong ipa-ready. Oh. Ipabasa ko na rin yung laboratory niya. Kadako man dahil. Ang laki pala dito. Ito may binigay sa kanya na multivitamin. Bago lang pala to sila dito. Last Thursday pa. Dali hindi pa sila nag 1 week. So, timing na timing. May nga doon, may doktor. Na daw dito yung free consultation, mga ganon, tsaka may mga libreng gamot, worth 20,000 daw. Consumable ng 20,000.
So, okay na rin. Pwede na rin dito. Mga next week siguro magpa-test ng sugar. Time check, 10:14. Bumalik kami dito sa hospital at daming pila. Ayan, sumama. The 3 mosquitoes. Yan, apa rin oh. Napag-i-infant rin. Straight lang ha. 23.8. Okay. Thank you. Sa dami ng mga motor dito. Ayan, tuwang-tuwa si Shanley. At dyan talaga siya sa motor namin umupo. Hoy! Diha gyud ka sa motor, ha? Mimeng, anong diha man gyud ka? Nagkadaghan kaayo diri, oh. Yan hikas pinakamahalon nga motor. Pinakamahal na motor na. Isus, giganahan sa siya, uy. Ganahan sa kaayo. Sama na siya. Lang. Pareho talaga tong dalawa din. Nagkaanuhan sila, pahilig sa pusa. Ayan o, nagmukhang pusa na rin. Lolo, Shanley Nova will bite you. Ayaw ipaduulin mo. Huwag namin naog. Nagidaot ka na ni mo akong lingkurangan, me. Yugaw-hugawan ni mo, me. Kanina pa kami hapon, mga 3:30 ng hapon. Kaso marami nga doong tao, kaya umuwi muna ako kasi pang 26 kami eh. So yun, sabi ko magpa-message lang ako sa kanya pag ano na namin. Kaya ayun, ano nang oras ngayon? 11:36. Buti na nga lang ngayon, maaga eh. Dati 1:30 kami ni Shanley, magtuto na rin siya ng madaling araw. Kung naalala nyo dati, di ba nagka-amoebiasis si Shanley, eh, natapos na yung gamot niya, pero hindi ko pa naibalik na magpa-check up kung tingnan kung okay na nga ba. Pina-check up ko lang si Shanley at CBC kasi yung maputla siya at saka hindi naman siya, okay naman siya, palagi ko siyang tinatanong, pero kaso nga lang, ako lang ba, maputla siya at saka yung nga payat, eh, kumakain naman siya ng sakto, tama naman kinakain niya. So yun nga, sabi naman ng doktor, yung mataas sa kanya, kasi normal na daw yun, pag nagka-amoebiasis, kaya niresitahan siya ng yung probiotics. Akala ko pa naman na yung Yakult, probiotic yan, eh hindi, yung parang juice nga lang daw yan siya. So ayan, may ino-inom si Shanley ngayon na yung hindi ininom, yung chewable na probiotic. At saka nanghingi na rin ako, naparesita na rin ako ng multivitamins. Sabi niya pagkatapos ng binigay sa akin ng diyan sa health center namin diyan, palitan ko daw ng Apibon vitamins. So sabi ko nga, bakit ganyan siya na payat? Kasi naman siya, negative, walang parasite sa tiyan, okay naman yung sa tiyan niya. Sabi niya, yung pagkapayat ni Shanley, siguro nga yung parang inheritance na nga. Aking gulat ko nga dito kasi nandito ako sa tindahan kanina. Galing ako palengke. Dito ako, nag-arrange ako dito. Yung kapatid ko, bigla na lang sumulpot dyan. Tsaka, may kindat-kindat pa siya sa akin. Yung parang wala lang, parang walang nangyari. May pangiti-ngiti siya. Tapos, sabi ko, bakit nandito ka? Pasok ka dito. Pinapasok ko siya. Sabi ko, ano bang sadya mo? May mga sinabi-sabi pa siya. At pagkatas parang inaano-ano pa niya si Shanley. Kinausap-usap pa si Shanley. Tanong naman, sino? Sino daw yun? Nakalimutan na ni Shanley. Sabi ko sa kanya, anong sadya mo? Ba't ka napunta dito? Kasama pa yung anak niya. Hindi pumasok.
Sabi ko, ba't ayaw mo pumasok dito? Nagbiro yung kapatid ko, pabirong sinabi na nagtampo daw sa akin kasi nung binigyan ako dito ng OTAP. Yung OTAP, yung parang specialty ng sa Cebu, nung December, binigyan ako na dito. Sabi ko, hindi naman kami nakain yan. Hindi ko tinanggap. Ayoko kasi yung ganon, yung ginawa nyo sa akin, yung ganyan, pagkatapos, bigla ka na lang magbigay ng, may pa siya, pag kumusta pa siya, sabi ko na, diretso ka na, anong sadya mo dito? Yun, sinabi niya sa akin na, pumunta talaga ako dito, nagpapakumbaba na ako, para kay mama. Sige, pakinggan kita kung ano yung mga sasabihin mo. Pagkatapos mo, ako na naman yung magsalita, pakinggan mo rin ako. Wala tayong yung nagsasalita ka pa, magsasalita din ako. Sabihin natin kung ano yung mga kailangan nating sabihin. Mag-usap tayo ng maayos, sabi ko sa kanya. Kasi, sinabi ko sa kapatid kong yun, kasi ganyan yan siya. Masasalita siya, papakinggan ko siya. Pag ako na magsasalita, aalisan na ako niyan. Ganun yan kadalasan. Kaya sinabi ko sa kanya ng pauna ng ganun. Kasi sabi ko, kung hindi ka makausap ng matino, kung ganyang aalisan mo rin lang ako, umalis ka na ngayon pa lang. So sabi niya, okay. Yun, nagsabi siya na nahirapan na siya kay mama kasi sa tuwing nagkakasakit si mama, nasa Cebu kasi siya, sa Cebu, sa Visayas. Si mama nandoon sa Cagayan. So, kailangan niyang magbarko or mag-eroplano pag pupunta kay mama. Sabi kasi niya, nasa Cagayan nga si mama, doon ang nag-alaga is yung anak ng pinsan namin. Sabi niya, nahirapan na siya kasi sa tuwing magkakasakit si mama, pinupuntahan niya doon. At napuno na rin siya kasi ang binibigyan daw niya ng ng monthly doon. Siyempre yung parang nandoon si mama. Tapos parang halos lahat na daw hinihingi sa kanya. Yung pang-load, yung gasol, ganon. So nakikinig lang ako sa kanya. Sabi niya, hirap na siya. Kasi no work, no pay pa naman siya. So yun, ang dami pa niyang sinasabi. Pagkatapos yun, sabi ko sa kanya na, yun nga, inihiling niya na kung pwedeng bumalik dito si mama sa akin. At magbibigay na daw talaga sila kung magkano yung hihilingin ko sa kanila. Ngayon, sabi ko, una, hindi ko pinaalis si mama dito. Gusto ko tong klaruhin sa'yo. Kasi pinamalita ni mama, pati sa mga kaibigan ko, pinalayas ko siya dito. Pangalawa, sabi ko, ba't mo pa babalikin si mama dito? Akala ko ba? Sabi ko, gusto rin ba ni mama na bumalik dito? Kasi ang sinabi niya sa akin, at pinagsasabi niya, stress lang ako, na-stress siya sa akin. At saka, sinabi pa ni CK na trauma lang ang naibigay ko sa kanila dalawa ni mama. Kung ganun man, bakit pabalikin mo pa dito? Kasi, yun, hirap na hirap ka na. So, paano si mama gusto kaya niyang bumalik dito? Tinanong ko siya ng ganon. Ito nagkausap na tayo eh. Ilabas na natin yung mga hinanakit natin. Para kung ano man, tapos na. Kasi ikaw, sa tuwing nag-uusap tayo, hindi mo ako pinapakinggan. Kesyo, sabi mo, maingay ako. Blinak mo pa nga ako sa messenger. Sabi ko, alam mo naman siguro na nandun ako sa India, maganda ang buhay ko doon. Wala akong iniisip doon na pangkain sa araw-araw. Lahat
kina Shanfar doon sa pamilya nila, okay yung pamilya nila. Pero, inuwian ko si mama dito. Umuwi ako para kay mama. Dahil nung time na yon si CK pupunta na ng Cagayan at ikaw wala dito, nandoon sa Cebu. So, inisip ko si mama na lang mag-isa. So, kaya ako, sinaman ko si mama dito at alam ko si mama matanda na palaging nagkakasakit. So, ayun, nandito nga ako pumunta. Alam na alam nyo na si mama sakitin na. Labas-pasok sa ospital. Ngayon, pag tatawagan kita, kung sasagot ka man, sasabihin mo lang na wala akong pera. Wala pa akong sahod. Ako naman, anong magagawa ko kung sasagutin mo lang ako ng ganun? Siyempre, nasa akin si mama. Saan ako kukuha ng pang dito sa tindahan? May mga time, maraming beses na si mama pumupunta ako ng DSWD. Pumupunta ako ng yung kay yung congressman dito, nanghihingi ako ng ayuda. Lahat ginagawa ko. May mga time pa na nagkasabay si Shanley at si mama ng ospital. At may mga time pa na sinasabi na ni Shanley sa akin kasi hindi na siya nakakapag-attend sa kung anong meron sila doon sa school dahil si mama nga nasa ospital. Sasabihin ni Shanley, why always mama? Yun, in-explain ko kay Shanley bakit ganun. Ang dami kong sinakripisyo para kay mama. Tapos kayo, ang sarap ng buhay niyo doon. Ang sasabihin pa niya ni mama sa akin, pag yung nagrereklamo na ako, nasabihin lang ni mama sa akin na hayaan mo na yon, maliit lang sahod nun. Katapos, kay CK namahan, hayaan mo na si CK, wag mong disturbuhin kasi nag-aaral yun. So, parang ibig sabihin ni mama na ako lang. Okay, fine, kinaya ko yun. Pero ang hindi ko na kinaya ay yung marinig ko na natatalo ka doon sa casino ng 100,000 at may utang ka nga dahil natalo ka sa casino. Doon ako sobra talagang, sabi ko, hindi na okay to. Ngayon, nung sinabi ko na naman kay mama na, si Werman ganito, alam mo ma, ganon. Sabi naman ni mama, maniwala ka dyan. Gawa-gawa lang yan. Paanong gawa-gawa lang? Ang nagsasabi sa akin mismo yung amo niya na nagkautang si Werman sa kanila dahil natalo sa casino. So yun. Sobra ang talagang galit na ako sa nun. Kasi kung hingan kita para kay mama, ang dami mong excuses. Ito pa, dahil blinak mo na nga ako, si CK, tinawagan ko. Nagtrabaho na si CK nun. Tinawagan ko si CK na sabi ko, King, blinak yata na ako ng uncle mo. Pwede ba kausapin mo siya na si mama na admit at nakagasto na ako ng 4,000 para sa mga gamot niya. Ngayon, itong 4,000 na to, galing to sa tindahan, ipang ko dapat to, pang grocery para sa tindahan. Pero, nagamit ko sa anong sagot ni CK sa akin? Sabi ni CK, wag nyo na akong isali dyan. Kayo ang mga anak, obligasyon nyo si mama. Yun ang sinabi ni CK sa akin. At nung sinabi ko sa kanya yun, nagsalita yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, sinabihan ka pala niya ng ganon? Sabi ko, sa totoo lang sa inyong tatlo, kanino ako galit na galit? Diyan kay CK. Sabi ko sa kapatid ko, ganon siya magsalita sa akin. At hindi pa natatapos doon. Sinabi pa niya sa akin, sa message na trauma lang ang naibigay ko sa kanila ni mama. For your information,
kumuha ako, yung sahod ko, kumuha ako ng life insurance. At nag-time deposit din ako. Pag sinabi kong wala na, wala na. Ganun siya magsalita sa akin. Sabi ko ngayon, lahat yun naiipon. Lahat ng mga naririnig ko sa kaibigan ko, na mga sinasabi ni mama tungkol sa akin, yung kay CK, yung ikaw na wala kang pakialam. At alam nyo anong sabi ng kapatid ko? Alam mo ba ang hinanakit ko rin sa'yo? Nung na-admit si mama, nung nandito pa, may hinanakit daw siya sa akin. Yung pangalawa, bago si mama umalis dito. Second to the last ni mama na-admit. Nung hiniram daw niya yung sasakyan, kasi si mama palabas na sa ospital, hindi daw ako nagpahiram. Doon daw siya nainis sa akin. Dahil yung iniwan ko rin si mama doon sa ospital. Sabi ko, naghinakit ka na doon? Ikaw, isang beses ko lang ginawa yun. Dahil napuno na ako sa inyo. Ako, ilang beses si mama na admit na sinolo ko lang, wala kayo. Pera, physically wala kayo. Ako lang. Tanungin kita, kung hindi ko ginawa yun na iniwan ko si mama doon sa ospital, sa anong way? Blinak mo na ako. Paano kita makontak? Si CK naman ayong makialam. Kasi hindi niya obligasyon si mama. Ginawa ko yun dahil yun lang ang tanging alam ko na paraan na makialam rin kayo. Dahil hindi lang ako at sagad na ako. Wala na. Drain na ako. Financially at saka yung katawan ko bagsak na. Kaya ko nagawa yun. O di ba nga, nung hindi ko na nga pinuntahan nung inalisan ko si mama sa ospital, di umuwi ka, pumunta ka. Di ba? Yun ang hinanakit mo sa akin? Tahimik siya. Sabi niya, para kay mama, ayusin na daw namin. Sabi ko, si mama, hindi natin obligasyon lahat. Yun ang sabi ko sa kapatid ko. Hindi natin, at pakisabi na rin kay CK, kahit na anak tayo, hindi natin obligasyon yung magulang natin. Hindi niya obligasyon si mama. Pero ako, pinuntahan ko si mama dito sa Pilipinas. Sinakripisyo ko yung asawa ko dahil sa pagmamahal ko kay mama. Hindi dahil sa obligasyon ko. Dahil alam ko, yun lang sa kahit yun na paraan, maibalik ko man lang. Alam ko yung mga ginawa ni mama para sa atin, inalagaan niya tayo. Hindi natin yun maibabalik. Pero ako gusto ko suklian yun. Nasa atin yun. Pero kaso, feeling ko na abuso nyo ako eh. Inabuso nyo ako. Dati, nung sa abroad ako, nandito ka, pati pamilya mo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo to ha. Hindi to yung sinusumbat ko sa'yo. Kasi yan palagi ang sinasabi nyo eh. Sinusumbatan ko kayo. Pinapaalala ko lang na dati nung nasa abroad ako, lahat kayo sa akin umasa. Humingi ba ako sa inyo ng kahit 5 kung ano man yung mga mangyari? Lahat, sinusolo ko lahat ng gastusin. Kasi kayo naman dito, wala kang trabaho. At si mama ko, siya naman nag-aalaga kay CK. Wala kayong narinig sa akin. Ngayon lang to. Dahil wala na akong trabaho. At alam nyo yan. Tapos sabihin nyo sa akin, pag ako nagsasalita, sasabihin nyo maingay ako. Bakit? Wala na ba akong karapatan na magreklamo? Sabi ko, tao lang ako. Nasabi ko pa nga, baka mauna pa ako kay mama eh. 24 hours si mama nandito sa akin. Isipin nyo,
Wala akong trabaho. Si mama palaging nagkakasakit. Ni wala man lang sa inyong tumatawag sa akin, kumusta ka dyan? Kumusta kayo dyan? Sa tingin mo, fair yun? Katapos palalabasin nyo pa na masama ako? Ngayon, ihatid nyo si mama dito kasi nahirapan ka na? Ganun lang yun? Sabi pa nga niya na bakit parang ako wala din namang nagawa kay mama. Ano din naman ako kay mama doon. Ako din naman nagbabayad ng mga nagbabantay sa kanya doon. Nung iniwan mo si mama. Sabi ko, oo, ginawa mo na yun. Kasi no choice ka na eh. Pero kung hindi ko ba iniwan si mama, pupuntahan mo ba si mama doon? Hindi. Dahil nasa isip nyo, nandito ako. Nasa isip nyo, obligasyon ko lang si mama. Sinabi ko pa sa kanya, ito, paalala lang, baka nakalimutan mo. Nung nasa abroad ako, hiningan mo pa ako ng multicab. Ang dami mong mga inutang sa akin. Anong sabi mo sa akin? Nababayaran mo ako pag magkaroon ka na ng trabaho. Pero nasaan ka nung nagkatrabaho ka na? Siningil ba kita? Wala, hindi kita siningil. Ang sa akin lang, magtulungan tayo kay mama. Pero hinayaan niyo lang ako. So, ano ngayon? Pwede ba nakiusap ako si mama dito na sa'yo? At kung ano mang mga gastusin, kung ano man yung hihilingin mo, pangako yan, tutuparin ko yan. Magbibigay na kami. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam. Hindi pa ako makapagdesisyon. Naawa ako kay mama. Kasi alam ko, dapat tayo ang nag-aalaga sa kanya, hindi yung ibang tao. Kaya hindi ko talaga alam. Pag-iisipan ko yan. Kasi ayoko na naman, nababalik na naman yung dati. Ano bang panghahawakan ko? Natutupad na nga kayo. Sabi niya, ako na ang pumunta dito, ako na ang nagsasabi sa'yo. Sabi ko, madali lang sabihin yan. Dadala na ako. Sabi ko, bigyan mo ako ng time pag-isipan ko. Dahil lalo pa ngayon, yung tatay ni Shanley, hindi na nagsustento. Si Shanley, ililipat ko na yan ng public school. Para siyang na-shock siya nung sinabi ko yun. Kasi alam na alam ng kapatid ko na ayoko talaga na ipag-aral ng public school. Si CK dati private school na yan. So parang nagtanong pa siya, bakit daw? Sabi ko, hindi ko alam. Basta ganun. Ayoko nang pag-usapan natin dito. Wala yun. Hindi topic natin yun. Basta sinabi ko lang sa'yo na kailangan kong pag-isipan yan dahil lalo na ngayon, financially unstable. Pag nandito na si mama, alam naman natin na si mama matanda na at ganun pa rin labas-pasok sa ospital. Paano kung gaya na naman ng dati? May anak ako. Maliit pa si Shanley. Kailangan ko rin isipin yung kinabukasan niya. Dati nga, nagsuporta pa si Shanfar kay Shanley pag si mama na-admit. Naaaburido nga ako eh. Ngayon, hindi ko na alam. Kaya hindi ko pa talaga alam dahil nandito na sa akin yung takot. Buti, si mama kung magkakasakit, andyan kayo. Andyan ka. Ako kung ako magkasakit, sinong mag-aalaga sa akin? Kaya sabi ko, kailangan ko rin alagaan yung sarili ko.
Lalo pa ngayon na solo parent na ako. Kaya yun, umalis yung kapatid ko na sa tingin ko may parang ano siya, sama ng loob. Kasi naano ko sa kanya na parang gusto na nga niyang kunin si mama doon at ihatid niya yung kaagad dito. Parang kailangan lang niyang magpaalam sa akin. Sa totoo lang, mabigat sa dibdib ko sa itong mga ilang buwan, araw. Hindi madali para sa akin na si mama umalis dito, na ibang tao yung nag-aalaga. Pero kasi pag naalala ko naman yung mga sinabi nila sa akin, yung mga ginawa nila sa akin, parang nagiging ano ko, parang nagiging manhid. Kaya sa ngayon talaga, naguguluhan ako kung ibalik ko ba si mama dito, kung ano ang dapat kong gawin, kung paano ko masisiguro na pag si mama nandito na tutulungan talaga nila ako. Hindi ko alam. As in, gulong-gulo ako. Alam ko naman na hindi lang naman ako ang may problema na ganito. Lahat tayo may iba-ibang problema sa mga pamilya natin. Pero alam nyo, nasabi ko na nga sa inyo, never ko naisip na magkaganito kami. Dahil nung nandun pa ako sa India, si CK, si mama, yung kapatid ko, yun ang sinasabi nila palagi. Na sige, umuwi ka na dito, magtutulungan tayo. Kaya ngayon, gustuhin ko man na dito si mama. Pero paano na lang kung gaya pa rin ng dati? Yung pag si mama ma-ospital, na ganun pa rin sila. Ayoko na yung dati na tatawag ako, magkakasagutan kami, sasabihin na busy ako, sasabihin na wala pang sahod, wala akong pera, wala akong magawa. Susuluhin ko na naman. Kaya nasasabi ko talagang meron ng takot, may phobia na ako. Kasi hindi ko alam kung this time, kung maulit pa yun, ewan ko kung kakayanin ko ulit yun. Madali lang sigurong sabihin na na kaya mo yan, kaya ko yan. Pero hindi, naranasan ko na. May kaibigan pa nga ako na nagsabi na lahat naman daw sila may kaya. Pero sinusolo lang niya, yung parang siya lang, walang ibang parang nag-aalaga ng nanay nila. Sabi ko, hindi tayo pareho, kasi sabi niya, pareho din daw kami. Siya lang din nag-aalaga sa nanay niya. Sabi ko, ikaw may pera ka. Ako wala. At least makakuha ka ng makabigay ka ng sahod ng tagapag-alaga ng nanay mo, at kung mauospital yung nanay mo, makakuha ka ng tao na masasahuran mo dun. Ako wala. Yung iisipin mo pa yung pambili ng gamot, yung iisipin mo pa ng pera para pambayad sa magbabantay kay mama. Alam nyo, kung naalala nyo dati, na ang daming nagko-comment sa inyo na obligasyon ko si Shanfar, si mama ay hindi ko obligasyon, parang may mga nagagalit pa kay mama kasi may nagsasabi pa na hindi naman siya weak, malakas pa daw sa kalabaw, bakit daw at yung si mama ang pinuntahan ko dito, at may mga nagsabi pa na ginawa ko lang na dahilan si mama, pero ang totoo niyan,
Hindi naman talaga si mama yung dahilan ng pag-uwi ko dito. Mali tong naging desisyon ko. At saka may nagsabi pa nga na karma na to kasi pinili ko sila, si mama, at iniwan ko si Shanfar. Karma na daw sa akin to na parang nagsabi pa na buti nga nangyari sa'yo yan kasi iniwan mo si Shanfar sa India at tingnan mo kung anong ginawa ng pamilya mo sa'yo. Yung mga ganun-ganun na mga sinasabi. Mali ang desisyon ko na samahan ko si mama dito at iniwan ko si Shanfar. Pero binaliwala ko yun. Kahit na anong sabihin nila, kahit ano ang mga sinasabi nila, hindi ko sila pinakinggan. Dahil para sa akin, ang magulang ay magulang, nag-iisa lang. Pero alam nyo, kung mali man yung naging desisyon ko na iniwan ko si Shanfar doon at pinili ko si mama dito, okay lang. At least, may natutunan ako. Nakilala ko ang anong klaseng merong pamilya ako. Kung sino man ang mauna sa amin ni mama, hindi ako magiging guilty. Dahil alam ko, ginampanan ko yung pagiging anak ko. At alam ko na binigay ko sa abot ng makakaya ko para kay mama. Ayan, naguguluhan na naman si Bisaya. Sana naman, hiling ko na naman sa inyo na baka may ma-advise kayo sa akin. Kasi sa ngayon, hindi ko pa talaga alam kung ano dapat. Tsaka baka sa advice nyo yan, makakatulong sa akin. Alam nyo naman si Bisaya na sa mga naging problema ko, alam ko kayo lang ang palaging nandyan sa akin, nakikinig sa akin, at maraming salamat. Ang advantage lang sa akin is, ayan, ito nga, nagbablog ako, family vlog, nasi-share ko sa inyo. And it's a blessing talaga na nandyan kayo na nakikinig sa akin, na alam ko na may advice kayo din para sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all from the bottom of my heart. God bless.